Tayo po ay tumayo, mga minamahal, pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos, dadalhin ng itinalagang mga ngaral ng ating mahal na Panginoon, ating beloved ordained preacher, Fred D. Asis. God bless you, beloved preacher, Brother Ronald. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, yung matamis na presensya. Salamat po sa paglagis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng singles choir, children's choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga naking matatapat, sa pag-aaral salita, malapit ko magpala, sa lalaki na akong magawa, masalamat sa inyo, sa mga naunang panalangin namin na galang pastor. Blessed and children once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat yan ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timos ng believe and down sa puso in your spirit. I command you in Jesus' name. Kasaw, right now, in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved visitors, at of course, aking nabati rin po ang beloved in-laws, ating beloved Mr. Pongs, beloved Mami Esther, God bless you po, Mami, beloved Mami, and company, at sa inyong lahat, ating mga ginigilo ng kapatiran, sa ating mga webcast viewers. Purihin ang ating malapila. Kindly read, at una sa lahat, nais ko pagpasalamat sa pagbati sa akin na advance happy birthday, pero ako'y nagulat, kahit yung birthday ko, di ko alam eh. Yan ang katotohanan kasi sobrang kabisi. Kahit birthday, kalimutan ko na mahal. At sa banal na kasulatan, sa tagal ko na nagbabasa ng Biblia, wala talaga ako nabasa na birthday celebration. Wala akong nababasa. So, hindi ko sinasabi na it is bad na mag-celebrate tayo. Hindi ko sinasabi na masama yan. Pero sa banal na kasulatan, wala kang mababasa na may nag-celebrate ng birthday ng mga Christians o mga anak ng Diyos. Ang mayroon nag-celebrate, mababasa tayo. Before we go on to our topic, just want to read here in Genesis chapter 40, verse 20. Ito po yung nag-celebrate ng kanilang karawan. Dalawa lang mabasahin natin. Genesis 40:20, then Matthew chapter 14, verse 6. Amen, praise Lord. Dito sa Genesis 40, talatang 20, ganito po ang sinasabi. At nangyari ng ikatlong araw na siyang kapanganakan ka Paraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng mga kaniyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro, at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. Ito yun ang unang makikita natin sa Mansulatan, unang nag-celebrate ng kanyang kaarawan, si King Pero. So kilala na natin si King Pero, di ba? Si King Pero po ay masamang tao. Hindi siya maka-Diyos. Siya po yung hari ng Egypt na kung saan pinahirapan yung mga Israelites. Oh, you know the story. Yun ang una nag-celebrate ng kaarawan. So I'm not saying na it is bad to celebrate, Inasabi ko sa Mansulatan, sino yung man nag-celebrate? Una si Haring Paraon na hindi kinikilalang may Diyos. Ang mga paraon o mga pero sa Egypt, ang tingin nila, sila'y Diyos. Niluluhuran sila ng mga tao. Kaya talagang wala sila sa Diyos. At hindi pwede luhuran ng tao. Diyos lang ang pwedeng luhuran. And that was the character of King Pero. Yun po yung una nag-celebrate. Another is
Matthew 14 verse 6. Nag-celebrate yun ng birthday. Sino yan? Matthew chapter 14 verse 6. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 14, talata po ay 6. Datapwat nang dumating ang araw ng kapanganakan ni Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodes at kinalugdan ni Herodes. So Herodes, naku, naputol yung ano ko. Herodes, Herod, masamang tao rin. Si King Herod, yan ang pumatay kay John the Baptist. Yan ang nagpapugot ng ulo. Ito yung mga nag-celebrate ng birthday. So, sa mga Christians, wala ka mababasa na may nag-celebrate. So, sa akin naman, gusto ko sampulan naman. Kasi ang prayer ko talaga, mahal na Panginoon, gusto ko masunod lahat ay yung salita. Ayaw ko lang gagawin ko na wala dito. Yun talagang pangako ko. Yun ang prayer ko. Paunao mo sa akin lahat ang iyong kalooban. Gusto ko sundin. Gusto ko langit eh. At gusto ko magturo. Dahil tinawag mo nila ako na magturo. Ayaw ko naman talaga ming preacher. Ayaw ko talaga. Kahit nung araw pa. Pero ang daming revelation na tayo po'y talagang tinawag para mangaral ng salita ng Diyos. Kaya yung prayer ko, kung ano yung kalooban, yun ang gagawin ko. Ano nakasulat? Hindi naman tayo pwede lumabas sa Biblia. Di ba? Because the Word of God is, sabi doon, inspired by God to correct, to rebuke, for instruction and righteousness. Para daw ituro ang katuwiran, ituro yung tama, i-correct yung mali. Yan ang sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Hindi na natin basahin. The scriptures were given by inspiration, inspired by the Holy Spirit to correct, to rebuke, for instruction in righteousness, para doon maging perfect ang mga Kristiyano. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? So ito nag-celebrate sa Biblia, puro mga heathen people, mga anti-God people, mga laban sa Diyos ito. They were atheists. Ang gusto nila sila isasambahin ng mga tao. Sila itataas. This were the character of Pharaoh and Herod. Pero sa Biblia, wala kang mabasa na nag-celebrate ng birthday mga apostol, mga prophet. Wala talaga. Pero hindi ko sinasabi na masama yung mag-celebrate. Akin lang yun. Ayon sa aking pagbabasa na banal na kasulatan. For how many years na ating pagbabasa, wala talaga akong nabasa dyan na anak ng Diyos na nagpista o nagkasiyahan dahil sa karawan. Kayo mga beloved preachers, may nabasa na ba kayo na mga anak ng Diyos o Christian sa manusulatan nag-celebrate ang Christmas, birthday? Wala daw. Wala rin sila nababasa. Kayo mga kapatid, alam kong may nababasa kayo. Wala din. So, akin lang yan. I'm not saying na do not celebrate, ha? Hindi ko sinasabi yan, ha? Masama. Pero ako nakabase lamang sa masulatan. Kaya sa birthday ko sa July 21, no celebration. Sa sampulan ko, walang kainan, wala lahat. Gagawin ko yon. Pero hindi ko sinasabi, gagayahin niyo ako. Akin lamang yan. I respect kung mag-celebrate, I respect that. Pero kung sabihin ko, ayoko, that is my right. Di po ba? Amen ba? Inamahal? Kaya sa birthday ko, no celebration. Yun talaga, uunahin ko ang sarili ko. Kasi ang prayer ko talaga, kung anong kalooban, anong sa kasulat, yun lang sa akin. Kasi sabi sa Biblia, kung sino raw magdagdag ng kasulatan, idadagdag yung mga salot na kasulat. Kung sino raw magbawas, babawasin yung kayang pangalan. Sa akin lamang yun. Hindi ko sinasabing hindi ka maliligtas because you are celebrating your birthday. Wala ko sinasabing ganyan. Ang sinabi ko lang, no Christians, no prophets sa Bible na nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Ang nag-celebrate, mga masasamang tao. Mga kalaban ng Diyos. Okay, tuloy na tayo. Dito tayo sa Revelation chapter 3, verse 16 up to 18.
Apokalipsis 3:16 hanggang 18. Kaya't sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pagpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, ibig sabihin maligamgam na Kristiyano, tinutukoy. Yung lukewarm Christian, sinutukoy po dyan. Hindi mainit, hindi naman malamig. Katamtaman lang, ang tawag doon, lukewarm. At hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig, sabi natin Malapayloon. Ibig sabihin, ayaw na ng Diyos ng malamig na Christians o malahininga. Yung Christians po na kalahati sa Diyos, kalahati sa sanlibutan. Ayaw, di po kalooban ng Diyos yan. Yan ang sa Banal na Sulatan. Ang sinasabi diyan, hindi mainit o malamig man. Gusto naman na noon, mainit o malamig. Dalawa lang gusto niya. Ayun sa sinasabi. Kailangan mainit. Kung hindi ka mainit, dapat malamig ka. Baka may misinterpret natin ang Banal na Kasulatan. Hindi ibig sabihin na maging malamig tayo. Kasi pag malamig ang isang Kristiyano, ang tendency, magiging mainit siya kasi marirealize siya yun kasi papalalahanan siya ng Diyos. Malapakan natin, malapakan na. Amen? Ganun po yan. Yan po ang ibig sabihin. Gusto lang malapin noon, mainit o malamig. Hindi pwede ka nasa neutral, lukewarm. Di ba? Gusto niya, kung mainit ka, di mainit ka, ayaw niya yung sa kalagitnaan na lukewarm. Kasi pag lukewarm daw, isusuka kita sa aking bibig. Isusuka. Sa diretsong salita na lang, pag malamig tayo, hindi tayo makakasama sa rapture. You are not protected by God. Pag dito sa sanlibutan, may mga panganib dito, mga problema, hindi tayo protektado. Why? Because we are lukewarm Christians. Ang gusto naman ng Panginoon, mainit. O kaya naman, hindi kami, malamig ka na lang. Kasi pag malamig ka, mapapalo ka. Sigurado yan. At babalik ka sa pagkainit kasi mayroong paalala sa'yo. Ang lukewarm, kadalasan yan, akala niya sa'y matuwid, yung pala hindi. Hindi niya alam. Pag lukewarm tayo, hindi natin alam na tayo pala'y wala na sa kanyang kalooban. Yun po yung yan yung sinasabi niya. 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangailangan ng anuman. Ito po yung mga lukewarm Christians. Lukewarm po yan. Sinasabi, okay, I have everything. Diba? Nasa akin na lahat. Hindi na ako kailangan. Hindi ko kailangan ng Diyos. Parang gano'n. Although hindi mo sinasabi na hindi mo kailangan ng Diyos, pero in reality, sa paningin ng Diyos, you are already rejecting God. Nare-reject na natin ang Diyos because of your works. Di ba? Makasanlibutan ka na. Wala ka ng kabanalan. Marami kang ang pera. Pero, kumusta? Sino mga kasama mo sa buhay? Ang mga kasama, mga tao, makasanlibutan. So, you're already rejecting God. Ganyan po yan. At hindi mo nalalaman ikaw ay aba at marilita at dukha at bulang katubad. Yun pa mga lukewarm Christians. Hindi na ako kailangan. So what? Di ba? Hindi ko kailangan yung sinasabi mong kabanalan. Basta ako'y pinagpapala, ako'y mayaman. Ang tawag dyan mga lukewarm Christians. Kalahati sa Diyos, kalahati sa sanlibutan. Pag rapture, iwan ka. That is true. Kaya kayo, pinagpala kayo. Bakit? Tayo yung mainit, naglalingkod sa ating malapit. Dukha raw sa piling ng Diyos. Kahit na marami tayong material, ngunit hindi tayo namumuhay ng matuwid at makasanlibutan pa rin tayo.
Ang tingin nila sa atin, dukha at bulag at hubad. Hubad sa katuwiran na tinutukoy. Hubad sa katuwiran. O, 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ito sa mga lukewarm Christians. Nagpapakasaya sa sanlibutan. Pag Kristiyano ka mainit, ang kaligayahan mo, kasama mo ang anak ng Diyos nagpupuri. Kaya saan ka nandoon? Hallelujah! Praise the Lord! Kasama mo, gusto mo kasama mga anak ng Diyos. Maligaya ka pag kasama mo. Pag ang kasama mo mga sanlibutan, ibig sabihin, Kristiyano kang maligamgam. Yan ang katotohanan. Yan ang nakasulat sa Banasulat. Kaya sa mga lukewarm Christians, ang sabi ng Panginoon, kaya bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Upang ikaw ay yumaman. Palapakan natin mga Panginoon. Gusto mo gintong dinalisay ng apoy? Bumili ka raw sa akin. Pag sinabi sa Biblia, bumili, yan po ay metaphoric. Hindi naman literal. Pag sinabi bumili, ipamuhay mo, ibig sabihin. Ipamuhay mo sa akin yung gintong, ipamuhay mo yung gintong dinalisay ng apoy. Ano yung gintong dinalisay ng apoy? That is the Word of God. The Word of God is pure. Katulad ng ginto, dinalisay sa apoy. Puro! Perfect! Yan po ang Word of God. Kaya lang, ipamuhay natin yung Word of God kasi yun ang pinakapuro. Wala lang iba. Turo ng tao, kadalasan may halo. Pero turo ng Diyos, puro! Kaya dapat dito tayo tumutok sa salita ng Diyos. Ako lagi kong sinasabi, pag isa nangangaral, sinasabi wala dito, do not believe him. Kahit sino pa yan, maniwala ka. Kahit sino pa yan kagaling. Kahit milyon-milyon pa nakikinig sa kanya, pero tinuturo sa niya, wala dito, do not believe him. Dahil ang kaligtasan, mahalaga. Hallelujah! Satan is the greatest deceiver! Kaya, mahalaga natin ang kaligtasan, walang kapalit ang kaligtasan natin, buhay na walang hanggan, hindi kaya bayaran ng lahat ng kayamanan sa mundo. Kaya ang isang nangangaral, dinadagdagan ng words of God, do not believe him, kahit sino pa yan. Hindi magkakamali ang ng sulatan. Tuloy. Ayun. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Yumaman. Ang tunay pala na kayamanan, yung sinusunod natin ang salita ng Diyos. Palapakan natin, malapakan. Oh, lagi sinasabi natin, mga pastor, tatlong klase pinanggagalingan ng kayamanan ng mga tao sa mundo. Whether you are a Christian or not, tatlong klase pinanggagalingan ng kayamanan o pagpapala. Galing sa diskarte natin. Magaling tayo dumiskarte. Di ba? Iba magaling sa business. Magaling gumawa ng mga strategy to acquire wealth. Di ba? Isa yun sa pinangagalingan. Another is galing sa kaaway. Pero pala galing sa kaaway. Nasa Biblia nakasulat din. Isa sa pinanggalingan ng kayamanan ng mga tao, galing sa kaaway. Okay, bakit ituloy yan? Bago nituloy, kindly read. Luke chapter 4, verse 5 up to 6. Isa sa pinanggagalingan ng kayamanan ng mga tao, galing kay Satanas. Kaya make sure na ang ating kayamanan galing sa Diyos. At ang ikatlong pinanggagalingan, galing sa Diyos. Kaya mamili tayo, saan gusto manggagaling ang ating pagpapala? Amen? Gusto nyo ba pagpapala? Gusto nyo? Gustong-gusto ng Diyos yan. Dapat tayo pinakamayaman. Totoo yan. Nakasulat sa Biblia. Yung nga lang, it takes a lot of process. Mahabang proseso. Kung gusto mo, mapupunta talaga sa yan. Yung nga lang, mahabang proseso. Makinig ka mabuti para malaman mo yung proseso. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? Can you read? The book of Luke chapter 4, verse 5 and 6. Lucas 4, 5 at 6. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa libutan. At sinabi niya sa dyablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamahalahan ito at ang kalwatian nila
sapagkat ito'y naibigay sa akin at ibibigay ko sa kung kanino ko ibig. Ito, ulit-ulit na natin binabasa. So, hindi na natin masyado basahin yung mga supporting verses dyan. At iniakyat pa siya niya. Ito po, tinutokso ang ating malapay noon ni Satanas. Yan ang ilang istorya dyan. The temptation of our Lord Jesus Christ bilang tao. Ayan. At ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. Ayan. Umakyat sila sa bundok at pinakita ng Diablo sa ating mga Pinoon bilang tao yung buong sanlibutan. At ito ang sinabi ni Satanas sa ating mga Pinoon. 6. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamalahang ito at ang kaluwalhatian nila. I will give you the authority and the wealth of the world. Yan po ibig sabihin ng glory. Sa English kasi glory. I will give you the authority and the glory of the world. Pag sinabing glory sa Biblia, kung sana naisulat yun ng araw, ang tutukoy po dyan, kayamanan o riches. Bibigay ko siya ang kamalan ito at lahat ng kayamanan sa mundo sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Ulit-ulit natin, mahal. Ang kayamanan sa mundo, ang kapamahalan sa mundo, una nang doon kala Eva at Adan. Sila po yung mga magulang natin. The authority and the wealth of the world was given to Adam and Eve at the beginning, in the beginning, sa simula. Ngunit nung nagkasala si Eva at Adan, yung otoridad ng lahat ng mundo, pati kayamanan, napunta kay Satanas. Yan. Ganon ang Diyos. Ganon ang mahal na Panginoon. Pag nagkasala ka, yung pagpapala, ibibigay sa iba. Ganon ang Diyos. Kaya, mga anak ng Diyos, kung nagkasala tayo, magsisi tayo agad at wag natin balikan. Dahil yung pagpapala, baka mapunta sa iba. Ganon po yan. Ang sabi sa Satanas, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung sino ko ibig. Yung kayamanan doon ng sanlibutan, pati pamamahala, sabi ni Satanas, na binigay sa akin. Dahil nga nagkasala si Eva at Adan, binigay sa Satanas. At ibibigay ko naman kung sino ang gusto ko bigyan. At sino ang gusto bigyan ni Satanas? Natural, yung mga anti-Christ. Yung mga hindi niniwala sa Diyos, yung mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, Diyo niya ibibigay. Pero magandang balita, that happened 2,000 years ago. Binigay kay Satanas, ngunit when our Lord Jesus Christ, after 2,000 years, died on the cross, nung ibinuhos ng dugo, yung kapamalan at kayamanan, binalik sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin, malapin. Hallelujah! Praise the Lord! Binalik! Iba, hindi naniniwala, binalik. Binalik. Yun nga lang, si Satanas, ayaw bitiwan kahit binalik na. Kasi nga, hindi mo alam ang sikreto. Gusto niyo malaman ang sikreto? Malalaman niyo rin yan. Sinabi na nga natin dati. Kaso, hindi niyo masyadong naintindihan. Ang sikreto, Word of God. Dito ka sa Word of God. The Word, because the Word of God are weapons, sandata. Gusto mo makuha kasi binalik na sa'yo eh. Yun nga lang, you are not using your weapon. Ang sandata mo, Word of God. Takot ang demonyo sa salita ng Diyos. Most of the time, we are not using our weapons. Napakalinaw sa bansulatan. Ulit-ulit, for how many times binabanggit natin? Wala nang kahirapan, wala na. Karamdaman, wala na. Pinagaling na lahat. Yan ang sinabi. Kasi lahat yan sumpa ng kasalanan. Pero when our Lord Jesus Christ died, we are redeemed from the curse of the law. Tayo'y tinubos sa sumpa ng kudusa. Wala nang mahirap dapat. Yan ang katotohanan. Bakit may mga Christian naghihirap? That is not the will of God. That is the will of Satan. Gawa ng kaaway yan. Why? Hindi mo ginagamit at hindi mo kinukuha yung para sa'yo. Yung binigay sa'yo.
Dugo bumuhos! Hindi basta-basta yan. Dugo na walang bayad ng kasalanan, bumuhos para ibalik ka sa iyong original na kalagayan. And yet, many Christians are living in poverty because they are not using their weapons. Yan ang katotohanan naman. Ayaw marinig ng Diablo. Ayaw marinig ninyo. Pilit tinatatakpan ang ating mga pandinig. Ayaw na marinig. Ang katotohanan, he is already defeated. Kompletong talo. Siya may gawa ng kahirapan, kalamdaman, kamatayan. Siya lahat yan. Siya lahat. Hindi po Diyos nagbibigay ng sakit. Siya lahat yan. Pero pag alam mo, you have the revelation from God, how to fight the enemy, sigurado, taas ka, hindi ka, taas no ka, hindi ka talunan, hindi ka buntot, ulo ka. Palapakan natin, malapailan. Ang ganda na patuto kanina, beloved stay Glenda Diosa, beloved stay Glenda, taas walang kamay. Beloved stay Glenda, nandiyan pa kayo. Ayun. Nung pumunta kami doon sa St. Luke's Hospital, 2 beses kami nagbalik-balik doon. Comatose. Mga 10 days. Comatose talaga. Sa makataong paningin, sabihin mo, hopeless. Ang dami nakasalpak. Dami. Mula ulo hanggang paapat. Pati ilong, pati bibig, sinalpakan. Ay, mga doktor na ito, pinagsasalpak. One miracle, isang miracle. Unang miracle na nangyari, I'm not sure, pero narinig ko lang. Ang laki ng bill. Ilang milyon na. St. Luke's ba naman eh? Pero unang miracle, yun, after nag-pray natin doon, sabi ng doktor, nagkamali kami, hindi ganun kalaki yung bill. Buhay ang Diyos. Hallelujah! Amen! Kung alam mo ang sekreto na tinuro naman ng pastor, paano manalangin sa may sakit? Hindi po hindi gagaling ang may sakit. Mayroon naman di talaga magaling. Sure, may mga malalalim na dahilan. Pero hindi pwedeng hindi. Pag yung mga ngaral, the preacher has the revelation from God of how to do it. Hindi pwede hindi gagaling. Gagaling ka talaga. Because Jesus Christ has redeemed us from the curse of the law. Hallelujah! Praise the Lord! Usap niya kayo ni Beloved Brother Grayson. Beloved Brother Grayson. Nakakabatang kapatid natin, Beloved Sister Glenda Joso. Sabi ko, Beloved Brother Grayson, ang ate mo gagaling sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka! Ating Malapinon at napakabait ang ating Malapinon dahil sa makataong paningin talagang hopeless. Kumatos ba naman? Tampong araw? Di ba? Kumatos. Pero nakita niyo naman ngayon. Di ba? Kita niyo nagsalita kanina. Pinagaling ng ating Malapinon. There's nothing impossible with God. If you know your weapon, nothing will be impossible to you. Nothing will be impossible in the name of Jesus. Because Jesus Christ is the name that is above every name. Lahat ng kapangyarihan nandoon. At of course, maraming kasama yan, ng mga sandata. Pag alam mo ang sandata, walang imposible. Lahat mangyayari. Purihin ang ating malapit. At meron yan mga sakit na dala ng katandaan. Nasa Bible nakasulat din. That was in the Old Testament. Nakasulat na isa raw sa mga sakit ay dala ng katandaan. Hindi natin basahin. Nabasa na natin yun dati. Pero hindi ko nabasahin yun. Sinabi, isa sa mga dahilan ng sakit ng tao, dala raw ng katandaan.